Ang nakaraan. Laking gulat nitong sina Mildred at Eugene dahil sa loob ng 4 na taon muli silang nagkita. Umalis ka na, Eugene. Pero Mildred, gusto sana kitang makausap kahit saglit lang. Alam kong nangako ako sa'yo noon, hindi ba? Nahanapin kita. Sorry kung hindi ko nagawa yun. Masaya ako dahil nagkapamilya ka na rin pala. Siya nga pala, meron na rin akong asawa, si Eunice. So, congrats. Kayo talaga ni Eunice ang para sa isa. Ganoon naman talaga, di ba, kapag mayaman? Pero Mildred, kahit ganoon ang nangyari, hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal kita. Eugene, may pamilya ka na. May pamilya rin ako. Kaya wala na dapat tayong mag-usapan pa. Bago tuluyang umalis, itong si Eugene ay hinawakan siya ng bata sa kamay. Sir, naging kayo ba ng mama ko noon? Sayang naman po at hindi kayo ang nagkatuluyan. Biglang napatawa itong si Eugene dahil kahit bata pa lamang ito ay parang matanda na ang kanyang isip. Maya-maya pa biglang may tumawag sa kanyang phone at hinawakan niya ito. Han, nasaan ka na? Eunice, dumaan muna ako sa palengke para sana bumili ng maluluto natin mamaya. Eugene, huwag ka na mag-abala pa. Nakapagpa-reserve na ako sa isang restaurant at doon tayo kakain. Umuwi ka na agad dito. Hintayin kita dito, ha? Matapos na kanilang pag-uusap ay binaba ng lalaki ang tawag. Mildred, heto. Tanggapin mo itong nabili ko. Para naman ay may ulam kayo mamaya sa bahay niyo. Ma, kunin niyo na po ito. Minsan lang po tayo magkaroon ng ganito kasarap na pagkain eh. Sir, maraming salamat po sa inyo. Nahabag ang puso ni Eugene sa sinabi ng bata. Naitanong niya sa kanyang sarili, ganoon na ba talaga kahirap ang sitwasyon ni Mildred sa kabila ng may asawa na ito. Agad umalis ang lalaki. Hindi niya nagawa pang tanggihan ang binigay nito dahil nakaalis na rin. Ikaw, Johnny, ha, sumusobra ka na. Binigyan ka na nga ng pera tapos ito pa ngayon? Ma, huwag kang magalit sa akin. Mabait naman pala ang mamang yun eh. Sayang nga eh. O bakit naman, Johnny, bakit sayang? Sana siya na lang ang papa ko. Sige na, Johnny, maupo ka lang dyan, ha, at mamaya ay maaga tayo makauwi. Habang nasa loob ng kotse itong si Eugene, hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman kung saan nakatira ang mag-ina. Hindi siya natahimik. Ngayon pang nakita niya na muli ang mga ito. Kaya palihim niyang binalikan ang mag-ina. Hinintay niya na makauwi ito. Ilang oras ang nakalipas ay nakita ni Eugene na palabas na ng palengke ang mag-ina. Dahan-dahan niya itong sinundan para matuntun ang kanyang tirahan. Medyo malayo ang nilalakad ng mag-ina. Ganito ang kanilang ginagawa araw-araw. Napansin ni Eugene mula sa di kalayuan ay matatanaw nito ang isang bahay. Bahay na pinagtagpi-tagpi para lang sa kanila. Doon nagulat si Eugene sa kanyang saksihan dahil pumasok sa loob ang mag-ina. Napaluhan na lamang ang lalaki. Nalaman niyang ganito pala kahirap ang sitwasyon ng kanyang minahal. Napaisip tuloy itong ang lalaki kung bakit nag-asawa siya at wala man ang tulong sa kanilang dalawa. Sa ngayon alam ni Eugene kung saan talaga nakatira ang mag-ina. Kailangan niyang mag-usisa kung may asawa nga ba ito o nagpapanggap lang. Sa hindi naman kalayuan. Sa ngayon alam ni Eugene kung saan talaga nakatira ang mag-ina. Kailangan niya mag-usisa kung may asawa nga ba ito o nagpapanggap lamang. Sa hindi kalayuan, napansin niyang may isa pang bahay na naroroon. Kaya naman lumapit siya dito at nagtanong. Magandang araw po sa inyo. Matagal na bang nakatira dito sa lugar niyo itong si Mildred? At ang anak niya si Johnny? Sir, wala pa po noon si Johnny. Dito na nakatira si Mildred. Ganun ba? Meron na ba siyang asawa? Naisip ko lang. Bakit kasi nanatiling ganyan ang itsura ng bahay nila? Kung meron siyang asawa, di ba nasa abroad? Naku sir, dumating dito si Mildred na walang kasama hanggang sa nalaman namin na nagdalang tao siya. Hindi naman pwedeng hindi siya tulungan, di ba? Kaya naman kami mismo yung tumulong sa kanya para magdala sa ospital. Ano? Ang ibig sabihin ba ay wala talaga siyang asawa noon? Tama ho kayo sir. Kaya nga ay nagtitinda lamang siya ng mga gulay sa palengke para sa kanila mag-ina. Pero kahangang ang ginawa niya.
Hindi ko nga alam kung bakit siya iniwan ng tao nakabuntis sa kanya eh. Samantalang napakabait naman at masipag itong si Mildred. Kaya namuo ngayon sa isipan ng lalaki kung kanino at sino ang ama ng batang iyon. Kailangan lamang niya ng tamang pagkakataon para makausap ng masinsinan itong si Mildred. Samantalang nakalimutan ni Eugene na meron silang special dinner ni Eunice. Napansin itong maraming missed call sa kanyang phone. Kaya agad itong umalis patungong bahay. Han, bakit ang tagal mo? Akala ko ba namili ka lamang ng maluluto mo pero nasaan ka ba? Eunice, hindi na ako nakabili. Di ba ikaw nang sabi sa akin na wag na akong bumili dahil kakain tayo sa labas mamaya? Pero bakit ang tagal mo? Ay naku Han, pasensya ka na. Meron kasing aksidente kanina sa daan kaya naging buhol-buhol ang traffic at hindi ako nakauwi. O sige na nga, alis na tayo. Kanina pa naghintay doon si Mami at Daddy. Baka nainip na yon sa paghintay doon. Agad umalis na rin ang dalawa, ngunit tahimik lamang ang lalaki sa loob ng sasakyan habang nagmamaniho ito. O Eugene, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang tahimik mo dyan? Dumaan ka lang sa palengke tapos ganito ang nabutan ko sa'yo? Wala naman Eunice, never mind. Nawa lamang ako sa kanila. Nawa lamang ako sa kanila na mag-ina habang nakita ko sila sa daan. Eugene, bakit ka mag-aawa sa kanila? Magkaiba ang buhay natin sa kanila. Anyway Han, happy 4th year anniversary. Salamat Eugene. Yan ang hinintay kong sabihin mo sa akin. Mabuti naman at nagawa na sabihin sa akin yan. Nakarating na nga sila sa restaurant kung saan naka-reserve ang ilan sa mga table na para sa kanila. At naroon na nga ang kanilang mga magulang. Eugene, Eunice, bakit ngayon lamang kayo? Akala namin ay hindi na matutuloy pa itong special na dinner. Naku ma'am, dad, I'm sorry medyo naging abala lang itong si Eugene. Pero okay na, at least nakahabol kami diba? So, both of you Eugene and Eunice, congrats sa inyong pagiging matibay at matatag na relasyon bilang mag-asawa. Pero take note ha, alam niyo naman na kung ano talagang gusto namin diba? Pero maghintay pa rin kami. Yes ma'am, we know it. Sa ngayon huwag mo natin niyang isipin. Let's enjoy our special dinner, okay? Kumain ng lahat. Nahalata pa rin ni Eunice na talagang malayo ang isipan ng kanyang asawa. Ganon pa man ay hindi niya lamang ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang kinakain. Anyway ma'am, dad, balak sana naming magbakasyon sa Europe ni Eugene. Total naman ay narito naman kayo para sa negosyo, hindi ba? Gusto muna namin pag-isa ng asawa ko. Simula kasi nung kinasal kami ay halos nakatuon na lang sa negosyo ang aming buhay dito. Kaya naisip ko na bigyan mo na namin ng time ang about isa. Nako Eunice, walang problema sa amin yun. Tama ang naisip mo, kailangan nyo munang mag-relax paminsan-minsan. Han, wag mo na ngayon. Marami pa akong dapat nasikasuhin sa office. Kailangan ko munang isettle ang lahat ng bayarin doon at mga gawain doon sa office. Ma'am, please, I have something to do. Eunice, oo, pupunta tayo sa Europe pero kung hindi ka makapaghihintay, mauna ka na at susunod ako sa'yo. Don't worry, kailangan ko lang itong maayos, okay? Iho, part ba ito ng trabaho mo? Yes ma'am, kaya ayaw kong umalis na hindi ito naayos. Malaki naman ang tiwala na Eunice sa kanyang asawa, kaya ay pagkalipas lamang ng 2 araw, umalis na rin itong si Eunice patungong Europe. Naroon din naman kasi ang kanyang mga magulang naghihintay. Eunice, our daughter, welcome to Europe. Grabe ha? Ilang taon na wala noong kinasal kayo ni Eugene pero hindi ka man pumunta rito? Ma'am, alam mo naman diba na abala din kami sa negosyo doon. O bakit hindi mo kasama si Eugene? Ay naku ma'am, tinapos lang niya daw yung kanyang paperworks doon bago siya sunod dito. Anak, sigurado ka ba talagang paperworks ang dahilan? Ma'am, of course. Hindi ko kayang lokohin ng asawa ko. Pero kung maging tama man yung hinala mo, lagot sila sa akin. Siguraduhin kong mabubura sa mundong ito ang babaeng kalandian niya. Pero ma'am, huwag naman tayong maging negative sa kanya. I know na mahal ako ng asawa ko. Magiging tama kaya ang haka-haka ng mama ni Eunice na may ginagawang hindi maganda itong si Eugene kung kaya ay nagpahuli ito ng dating. Ano kaya ang kahantungan kung malaman ni Eunice na nagpagkita itong si Eugene sa dati nitong asawa? May kaguluhan kayang magaganap sa pagitan nila. Kaya mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa ating susunod na kabanata. Kung nagustuhan niyo po ang ating part 2 ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.